which in the end, of course, promote travel within the country. Anong karaniwang problema ba kinakaharap natin kapag mga ganitong panahon, AGM? Alam mo, yung usual tips po namin, yung mga frequent travelers, sanay na sa pagbiyahe, no? Pero yung mga first-timers, ika nga, tips lang natin, you pack your own things. Kung pwede nga, travel light, pupunta naman ho kayo sa beach, so wag na ho kayo magdala ng mga saya ninyo, shorts na lang, syempre. If at all, limit yung mga panglabas, kasi naman, syempre, magbibilad ka sa araw. Yes. So, this is very important kasi kahit paano, when you all add up, these things, kahit paano nakakatulong yan sa pag-minimize sa queuing dito sa ating mga counters. So ilang oras ho bago yung kanilang scheduled flight dapat nandun na yung mga pasahero kapag domestic? Yeah, tama ho yan. Basta domestic ka para maiwasan yung harassing feeling, mga 2 hours ho before your flight. Pag Alright. international man, at least 3 hours. Nandun na ho kayo sa airport, no? Hindi yung aalis ho kayo ng bahay. And at the same time, kami naman po dito sa airport, as our posters say, we're making everything possible to make your stay at the airport as pleasurable and as enjoyable as possible. We have a lot of, personnel assistants, public relations assistants dito sa poster natin who are there to, give them additional help. Concierge services are scattered all over the airport so they can ask kung gusto nila free water. Meron din na yung aming bagong general manager, Attorney Melvin Matibag, yun nga, nagbigay ng instruction na, go the extra mile in terms of service. Kung pwede magbigay ng tubig, why not? So yan. Tsaka syempre, mas masayang bumiyahe kung ganyan ang sasalubong sa inyo. Lahat nakangiti. Yeah, magaganda at gwapo. That's right po. Yung programa kasi ni GM Cusi is really, we want to, go the extra, mile, higher levels of service in our own way of making, the country a good place to visit. And of course, in domestic tourism, we're also one with DOT in promoting itong pagbibisita sa ating mga very, very good tourism spots. Alright, payo nyo na lang po sa ating pong mga biyahero ngayong panahon ng Semana Santa, AGM Serrano. Yun nga po, so of course, they're going to their provinces, bibisitahin nila yung mga loved ones, but of course, let's not forget yung usual tips natin when traveling, travel light, be there at the airport a little earlier than usual, and of course, avoid yung mga pagdadala ng mga sharp objects, yung usual advice natin sa pagdadala ng mga tubig, liquids and gels. Kung pwede ho, iwasan na ho yan, o ilagay sa luggage. Kung pwede nga ho, wag na magdala ng check-in luggage. Para kung 1 day or 2 days lang naman ho sila sa tourism spots, travel light. Ano yung limit ng liquids natin? 100 milliliters kung 100 ml sa hand, hand carrier. Pero mas maganda nga ho kung ilagay na lang nila sa kanilang mga check-in luggages. Alright, AGM Serrano, maraming salamat sa inyo. Have a blessed Holy Week. Magandang Thank you very umaga much. ho. Ginoong Tirso Serrano, Assistant General Manager for Airport Development and Corporate Affairs ng Manila International Airport Authority. Presyo ng isda tumaas ngayong Semana Santa pero mabenta pa rin ang isda lalo na sa mga Kristiyano nagtitika. Narito po ang report ni Jamie Santos. Pakyawan ng pamimili ng isda dito sa Commonwealth Market. Kahit mahal, bumibili sila kasi mas marami ang kalahati nito eh. Pero dahil na rin mabiling-mabili ang mga isda, tumaas na rin ang presyo ng ilan sa mga ito. Ang galunggong halimbawa mula 70 pesos, halos dumoble na sa 130 piso kada kilo. Ang isdang bisugo naman na dati ay 90 pesos, ngayon nasa 120 pesos na. 220 to 250 pesos naman ang talakitok na dati ay nasa 150 to 180 pesos lang. Sa kabila ng pagmamahal sa presyo ng ilang isda, tuloy pa rin ang pagbili ng mga parokyano bilang bahagi ng pagtitika ngayong Semana Santa. Isda talaga. Bakit? Bawal yung karne, sabi nila eh. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Isang imahe ng Our Lady of Guadalupe ang dinarayo sa San Pablo, Laguna. Maging ilang obispo nakapagdaos ng misa sa prayer house para sa Our Lady of Guadalupe. Narito ang aking report. May 30 taon ng deboto ng Our Lady of Guadalupe mag-asawang Kid at Guy Villapando. Sa loob ng kanilang tahanan sa San Pablo, Laguna, prominenteng nakadisplay ang imahe nito. Tinataya may higit 100 taon ng imaheng ito. Nabigay pa sa kanila ng Italian priest na si Father Mario Aquistapache. Kaibigan matalik ng santong si Father Maximilian Kolbe na nagbis ng buhay sa Nazi concentration camp noong 1941 para mailigtas ang isang pamilya.
Kwento ng mga Villapando, naging malapit sila kay Father Mario habang tinutulungan ng pari na magpuslit ng mga rosaryo sa Communist China noong dekada 80. Nung kami pumapasok sa China, namimigay kami ng rosaryo, nakita niya ang bugso ng aming damdamin sa pamimigay ng rosaryo, miski talagang nakalaan sa aming buhay na nasa alanganin. Kwento pa ng mag-asawa, maraming obispo na raw mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo ang nakapagdaos na ng misa sa kanilang prayer house para sa Our Lady of Guadalupe. Dahil daw ito sa mga milagrong ipinamalas umano ng imahen. Pinakamalaking pagpapagaling umano sa cancer patient na si Noli Lina noong 2005. Wala nang mas importante sa buhay ng tao ngayon kundi to save your soul. Sapagkat pag hindi ka sa kanya, kanino ka? Isang Pinay bahagyang nasaktan sa naganap na pagsabog sa Russia. At disyerto sa Sinai Province sa Egypt muling nabuhay ng maulanan matapos ang 14 na taon. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.